Hi! Magandang hapon po sa inyo! Ngayon ay araw today is Friday. So, 1 week na yung nakakaraan. Dun sa nakaraang video na yung mga relatives ko dumating. Friday yun eh. So, ngayon, Friday ulit. So, today, ang ating lunch ay egg. Hindi, nagtatago lang. Nagtatago yung ulam ko. Ayun, nasa likod. Oh. So, pakita ko sa inyo kung anong ulam ko. Meron ako ditong sunny side up again. Baka nagtataka kayo ba't puro sunny side up, puro itlog ang kinakain ko. Ito yung pinalit ko po kasi sa rice, egg. At saka nag-i-enjoy ako sa egg. Ewan ko bakit egg is life para sa akin. No, tignan niya. Ilang itlog yan? Sumabog lang yung yellow niya. 1, 2, 3, and 4. Apat na eggs po yan, no? 1, 2, 3, and 4. So ngayon, naalala ko nung bata ako. Dahil nga nung mga bata kami, syempre, marami kami sa bahay, nagsishare kami ng ulam. May limit lang yung ulam na kakainin, tapos isang tambak ng kanin. Only yung rice eh. Pero yung meat, yung ulam, medyo, syempre, limited dahil marami kayo eh. So ngayon, ang ginagawa ko dati, tinatabon ko yung ulam ko sa ilalim ng rice. So yung kapatid ko, kawawa, pag lumingat, yung hotdog hotdog ang pagkain namin minsan, breakfast, ganun. Or ulam namin, mga sinigang, kukunin ko yung ulam niya, tatago ko sa ilalim ng rice. So, parang yun ang nakikita ko dito sa presentation ng aking pagkain today. So, ayan. Itong ulam ko po ay, yan, natabunan na ng gusto eh. Yan, kung makikita nyo, ikot natin. Yan, may sabaw yan. Yan ay pata. So, ang ginawa ko dyan, binoil lang natin. Tapos, nilagyan ko siya, nung lumambot na, nilagyan ko siya ng half tablespoon ng cocoa aminos. Konting-konti lang kasi ang cocoa aminos, guys, sabi nila, low carb siya, which is yung ginagamit naman talaga sa low carb community. Pero kasi, si cocoa aminos, meron pa rin siyang carbs para hindi po mapasobra yung lagay nyo. Magkutsara kayo, masukatin nyo kung gaano karami. Half tablespoon lang ginamit ko. Magkaroon lang ng lasa, just to add a little bit flavor, pinaka soup, para hindi naman sobrang plain. So, how often ako gumamit ng cocoa amino? Sobrang dalang lang po. As in, siguro, ang huli kong gamit, beef lasagna, yung ginawa kong beef lasagna, may konting cocoa aminos yun. Yun yung last, which is December pa yon. Anong buwan na ngayon, 'di ba? January, so malapit na mag-February, malapit na mag-February. Na-imbak 'yon, konti lang nilagay ko rin doon, mga half tablespoon lang din para lang magkaroon lang ng konting lasa. At gumamit ako ng pinagbabawal na, nagpatak ako dito sa soup ko na yung Chinese wine. Konting-konti lang, as in half tablespoon lang din. Medyo mamatay yung flavor na strong flavor ng pork. So, konting-konti lang para lang ma-neutralize yung sobrang tapang na flavor nung pork natin. Pata yan eh. So, ang pata, normally, porky scent siya. Medyo mawawala yan kapag nagkonti lang. Huwag marami Soon, tuturo ko sa inyo paano yung magluto nun. Pero mas maganda, syempre, wala nang gaganda pa kung ang gagamitin nyo lang po dito is salt patis. Yun po yung pinakamaganda. Pero ito, may salt to. Ang ginamit ko, yung bagogong, yung pinaka-sauce ng bagogong. Yung bagoong na isda. Yung ibabaw niya para nagpapatis na yun eh. Yun, kumuha ako ng 1 tablespoon, nilagay ko sa sauce nito. So yun, masasabi mo medyo plain. Kasi yun naman talaga dapat eh. Yun ang way of eating ko. Medyo plain. This time, iniba ko lang, tinwist ko ng konti kasi binigyan ko si mother ko para lang mag-iba yung flavor. Kasi ako, sa akin walang problema. And yung mother ko, magwa 1 year pa rin siya sa February. So, siya daw, medyo nauumay. So, medyo tinwist ko ng konti yung flavor ng ating adobo. Ito yung masabing adobo kasi may konting suka. As in, konti lang para lang maiba yung lasa nung dish. Hindi lang siya boiled pork. So, yun lang. Tsaka, may nagtanong sa akin online. Sabi nila, bakit daw hanggang ngayon, sa lahat na daw na naglo-low carb nakita nila, ako daw yung pinakamalaki mataba. Mataba pa rin, kakabila ng 3 years na ako naglo-low carb. Honestly, ito,
sagutin ko yung question na yun. Honestly, ang goal ko sa low carb, hindi naman talaga magpapayat. Honestly, mula sa puso ko. Ang nangyayari lang, nag-low carb ako dahil marami na akong nararamdaman sa katawan. Nag-low carb ako dahil may mga sumasakit-sakit na, yung gout ko ayaw ko tigilan, plus yung nagkaroon ako sugat na malaki sa paa, na-infection na, ayaw gumaling. Yun talaga yung main reason bakit po ako naglo-low carb. So, doon sa mga nagtatanong kung bakit ako naglo-low carb para ba pumayat, honestly, hindi po. Hindi po talaga. Alam ko, hindi maganda ang pagiging obese. Sa society natin, sa patingin ng iba, hindi maganda ang obese. Hindi rin maganda naman talaga sa health, lalo na mali mga pagkain na kinakain mo. Prone tayo magkasakit ng kung ano saring sakit, cancer, at iba pang metabolic diseases. Pero sa ngayon, dahil nga naka-low carb po ako, gumaganda na po yung lab markers ko. Yun po talaga yung concern ko, yung lab markers. Dahil nga nagsisimula na ako, nagkakaedad na tayo, nagsisimula na ako nakakaramdam na hindi maganda. So kung ako po, si obese friend, kaya nga obese friend, pinangalan ko sarili ko, okay lang sa akin forever na obese eh. Wag lang ako may gamot, wag lang ako may sakit. Okay lang sa akin kung talagang yun ang binigay sa akin ng daigdig na forever ako obese, wala pong problema. Pero gayon pa man, si obese friend po ninyo is galing po sa 400 pounds. Nung huli po ako nag-check, 2 months ago, 3 months ago, ganun, nung na-check po ako ng ng low carb doctor tsaka ng low carb dietitian, nasa 305 pounds. Imagine niyo, from 400 pounds to 300 pounds. Ngayon, kumpara naman siguro do sa 3 months, kahit man lang siguro isang guhit meron po nabawas, no? So, malalaman ko po yan kapag ako po ay nagpa-check ulit sa aking dietitian tsaka sa aking low carb doctor. So, yun, malapit na po ako magpa-check. So, malalaman ko po kung yung ginagawa ko ba, may changes po sa weight para po dun sa mga concern sa weight ko. Dahil nakikita nila, tatalbog-talbog po ako dito sa social media. Para lang ma-address yung katanungan kung bakit sa lahat na naglo-low carb ako rin daw yung malaki. Kaya iniisip nila, pag wala ako dito sa camera, kumakain ako ng mga bawal. So, ng mga high carb food. Hindi naman. Nakakasundot ako mga may betchin, yung chicharon na may betchin, yung mga ganun. Pero sabihin nyo yung high carb talaga na food na mag-indulge ako, I don't think so. So, ayan lang po, mga friends, mga ka-obese friends dyan. Lagi mahaba video ko. Pasensya na po, medyo mahabilis po yung dila ko. Basta nag-open siya, tuloy-tuloy na lang lumalabas eh. So, yun lang. Stay healthy, sipon. May konti pero halos wala na eh. Parang di na kailangan magsinga-singa. So, health ko, nga pala. Naalala niyo yung last time na kumain ng crispy pata? Di ba sabi kasi kumain kami with my family na dumating galing sa province. Ngayon, bumalik na sila sa Scotland. Hi sa inyo. Si Ate Lil. At saka si Chanel. Is that right, girl? Chanel? Chanel, hi. So, tsaka si Kuya June. Yan, nandyan sila. Nandyan na sila sa kanya-kanyang kung saan sila nandun. Sa Scotland tsaka dito sa Pampanga. So, kumain na akong crispy pata. Ngayon, anong problema? Anong nangyari? Anong resulta? Hindi ako nag-gout, pero may joint pain ako. So, isipin nyo po yon. Isang crispy pata, low carb naman, may betchin, tsaka mayroong mga ingredients na hindi pasok, pero kita nyo ang effect sa akin. Sumakit ang sakong ko. Alam niyo yung sakong, di ba yung sa may paa, yung dito ng paa, sa likod ng paa. Yung buto doon, masakit. Nakaramdaman ko pag naglalakad ako, medyo may kirot. So, sa mga nagtatanong ng mga may gout, may joint pain, bakit tayo umiiwas sa mga MSG or mga ingredients na hindi pasok sa low carb, makakaramdam po kayo ng ganun. Lalo na sa mga katulad kong nasa pa lang ako eh. 2.5 months pa lang yung 2 years and 5 months pa lang yung aking low carb journey. So hindi ko pa masasabing healed hangga't hindi ako numinipis at matatanggal ang mga medicine, lalo na mayroon pa akong isang gamot pang blood pressure. So yun lang mga ka-obese friend.
Mga ka-low carb, tayo po'y maging healthy always at maging focus. Huwag kakalimutan huwag kakalimutan ng ating goal. Dahil doon sa goal na yon, kaya yun ang magbibigay sa atin ng motivation para mag-stick sa ating lifestyle. So stay tuned hanggang sa susunod. Have a nice day. Low carb all the way. Ang inyong lab guinea pig, so big. Ang inyong best friend, obese friend. Bye-bye. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Kain po tayo. Pata. Adobo. Harap. Nalasan yung porky flavor dahil dun sa Shaoxing wine ba yun? Yung Chinese. Konti lang. Hindi marami. As in, konti lang. Half tablespoon. Bye-bye. Test tayo na sugar after eating nung nakaraan na yung pork na may Shaoxing wine at saka may may cocoa aminos. Tignan natin kung ano magiging result. Oh, tumaas ba? Coco Minos saka Shaoxing wine pa more. Wow! 105. 2 hours after kumain. Bye-bye.